Sa kaharian ng mga engkanto, may dalawang anak ang hari na si Arulyo na sina Ismael at Isayas. Masunuri ng magkapatid, pero ang panganay niya na si Ismael ang itinalaga na susunod na magiging hari. Araw-araw siyang sinasanay ng kanyang ama. Gusto kong pumunta sa mundo ng mga tao, kuya. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa nila. Wika ni Isayas. Isang hapon habang sila ay nasa likod ng kaharian, kung saan napapaligiran sila ng maraming puno. Doon sila madalas nag-iinsayong magkapatid. Kasalukuyan nilang sinasanay ang kanilang kapangyarihan bilang engkanto. Dahil nasa 8 gulang na sila, para magamit iyon ng tama at wasto. Tiyak na pagagalitan tayo ng amang hari, Isayas, kung gagawin natin yan. Wika ni Ismael habang nakapikit at pinapakiramdaman ang kapangyarihan sa kanyang katawan. May makikitang liwanag na nakapalibot sa binatang engkanto. Sige na kuya, kahit isang beses lang. Pakiusap ni Isayas. Ngunit mariin na sinabi ni Ismael na bawal ang pumunta sa mundo ng mga tao. Iyon ang mahigpit na utos ng kanilang ama. Lumapit si Isayas sa kapatid. Pakiusap kuya, sige na. Iyon lang ang hiling ko, ang makita ang mundo ng mga tao. Bilang ikaw ang susunod na hari, may susi ka sa lagusan patungo roon. Pakiusap muli ni Isayas. Napabuntong hininga na lamang si Ismael at tumango. Pagbibigyan niya ang kapatid, pero tama na ang isang beses na pagpunta nila roon. Niyakap siya ni Isayas at nagpasalamat ito. Napagpasyanan nila na bukas sila pupunta sa mundo ng mga tao. Kinabukasan, nagpaalam ang magkapatid sa kanilang ama na magsasanay. Pero ang totoo, dahilan lamang nila ayon para makapunta sa mundo ng mga tao. Pumayag naman ang hari at sinabing huwag magpapagabi. Walang magbabantay sa kanila, kaya walang makakaalam na wala sila roon. Bago lumabas ng kaharian, kinuha muna ni Ismael ang susi sa lagusan sa kwarto. Dumaan ang magkapatid sa shortcut, kung saan walang gaanong kabahayan at hindi dinadaanan ng engkanto. Mabuti na lang at walang nakakita sa atin, Kuya Ismael. Mabuti na lang at alam natin tong lugar na to. Kung nahuli tayo, tiyak na parurusahan tayo ng amang hari. Kinakabahang sabi ni Isayas. Nang makarating sa lagusan, hindi maiwasang mamangha ni Isayas dahil yon ang unang beses na makikita nito iyon. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang pagbunta roon. Isa itong malaking salamin na nagliliwanag at may malalagong halaman sa gilid niyon na nagbibigay sigla sa lagusan. Sa gilid naman ay may nakalutang na hugis bilog na gawa sa ginto kung saan ipapasok ang susi. Ang susi lamang na hawak ni Ismael ang makakabukas niyon. Walang sino man ang pwedeng magbukas niyon, kundi ang itinalaga na susunod na hari. Kapag nakita siya na ginawa iyon, parurusahan siya. Bubuksan ko na ang lagusan para makaalis na tayo, lalo at may palugit ang ama. Kung hindi tayo makauwi sa tamang oras, tiyak na may kawal siyang ipapadala sa kakahuyan para tawagin tayo at matutuklasan na wala tayo roon. Wika ni Ismael. Inilabas ni Ismael sa kanyang bulsa ang isang malaking susi na kulay ginto. Ibang-iba ang hugis niyon. Nang ipinasok niya iyon, nagliwanag ang salamin. Unti-unti itong nawala
at napalitan ng maraming punong kahoy. Pumasok sila sa lagusan at nang makalabas, unti-unting naglaho rin ang lagusan. Naramdaman nila ang pagbabago ng kanilang katawan. Naging tao sila, maging ang kanilang damit ay nagbago rin. Ngunit may limitasyon ang pagiging tao nila. Kapag hindi sila bumalik sa itinakdang oras, magiging engkanto muli sila. Liban na lang kung may basbas ng kanilang ama ang pag-alis nila. Pwedeng tumagal ang pagiging tao nila. Tinanong ni Isaias kung paano sila makakabalik sa kaharian. Pagpasok natin dito sa kakahuyan, kusang iilaw ang lagusan kapag inilabas natin ang susi. Sagot ni Ismael. Niyaya na niya si Isaias na umalis. Kailangan nilang magmadali. Nilakad ng magkapatid ang daan palabas ng bundok. Nang matanaw ang mga kabahayan, hindi maiwasang mamangha ni Isaias sa dami ng bahay at simple lang ito. Ilang minuto rin ang nilakad nila bago narating ang kabahayan na nasa ibaba ng bundok. Saktong nasa bayan sila, may mga tumatawag sa kanila para bumili. Hanggang sa tumigil si Isaias sa nagtitinda ng kakanin. Tumingin sa kanila ang babae at ngumiti. Kuya, masarap ito. Bili na kayo. Nasasabik na paanyaya nito kay Isaias. Niyaya siya ng kapatid roon. Tinanong ng kapatid kung magkano ang tinda nitong kakanin. Nang sabihin nito ang presyo, itinuro ni Isaias ang kakanin na bago sa paningin nito. Napatitig si Ismael sa babae. Napakaganda nito at maputi. Nang mailagay iyon sa supot, iniabot niyon sa kanila. Kumuha naman si Ismael ng maliit na ginto sa bulsa ng kanyang suot na damit at ibinigay iyon sa babae. Kinuha niya iyon sa kaharian dahil hindi sila pwedeng umalis nang walang dalang ginto. Tanggapin mo ang ginto. Iyan ang bayad namin sa iyo. Wika ni Ismael. Samantalang hindi maiwasang manlaki ang mga mata ni Ani nang makita ang inaabot ng lalaki. Isang ginto. Kaperanggot lang iyon, pero tiyak niyang malaki ang halaga niyon. Tinanggihan iyon ni Ani. Hindi po ako tumatanggap ng ginto, lalo at hindi naman mahal ang binili ng kasama mo. Wala ba kayong pera dyan? Tanong ni Ani. Kunin mo na. Wala akong ibang pambayad kundi yan lang. At saka, marami kami nito sa amin. Tugon ng lalaki na sa tingin niya ay mas matanda sa kasama nito. Maputi ang dalawa at ang buhok ay kulay blonde. Walang nagawa si Ani kundi ang tanggapin niyon. Mahirap naman kung hindi nila babayaran yon. Ganun ba? Maraming salamat kung ganun. Malaking tulong to sa amin lalo at may sakit ang aking kapatid at ina. Tumango lamang ang lalaki, samantalang yung isa ay sinabing masarap ang tinda niya. Nakasalukuyan itong kinakain. Punong-puno ang bibig nito na nagsasalita. Ibinulsa na ni Ani ang ginto. Nagpaalam na ang dalawa. Siya naman ay nagtawag muli ng customer para maubos ng paninda at makauwi na siya. Bandang hapon, nagligpit na si Ani. Mabuti na lang at napaubos niya ang tindang kakanin at mga gulay. Nang makauwi ng bahay, ipinakita niya sa amang si Rene ang gintong ipinambayad sa kanya. Anak, ang swerte mo naman. Napakabait naman ang nagbigay niyan. Bukas, sasamahan kitang ipapalit natin yan. Mukhang mayaman ang nagbigay sa iyo nito. Wika ni Rene habang sinusuri ang ginto. Ang sabi ng lalaki, tay, marami daw sila niyan. Siguro nagmimina ang pamilya nila. Huwag na natin isipin iyon. Excited na sabi ni Ani. Hindi naman sa nagmumukhang pera, pero kailangan nila ng pera nun.
dahil nagme-maintenance ang kanyang kapatid na may sakit na epilepsy at ang kanyang ina na may sakit na diabetes. Silang dalawa ng kanyang ama ang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Nasa bahay lamang ang kanyang ina at ito ang gumagawa ng gawaing bahay. At bawal din itong mapagod masyado. Marahil ay biyaya ito ng langit dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng pera. Lalo at ipapacheck up natin ang nanay mo sa susunod na linggo. Napangiti na lamang si Ani dahil totoo ang sinabi ng kanyang ama. Kinabukasan, ipinalit nila Ani at Rene ang ginto. Hindi sila makapaniwala. Libo-libo ang natanggap nila. Bumili sila ng pagkain at maintenance na gamot ng ina niyang si Sally at kapatid. Mabuti na lang at may biyaya dahil medyo matatagalan pa ang anihan namin. Wika ni Rene. Sumang-ayon naman si Ani. Hindi rin kasi malaki ang kinikitan niya sa pagtitinda at ang kanyang ama naman ay kakarampot lang ang kita sa construction. May iilang pananim din sila, pero may season lang iyon. Madaling araw ay gumising na si Ani para gumawa ng kakanin at ibebenta muli sa bayan. 3 bilao yun ng kakanin. Nang nakapwesto na siya, dinumog na siya ng mga taong mamimili na labis niyang ipinagtaka. Dahil iyon ang unang pagkakataon na sunod-sunod ang bumili sa kanya. Wala pang tanghali ay ubos na iyon. Grabe, ang swerte mo naman, Ani. Ang bilis na ubos na mga kakanin mo. Sabi ng isang tindera ng gulay na nakapwesto sa tabi niya. Kaya nga po ate bakit nagkataon lang na malakas ang benta ngayon? Sagot naman ni Ani. Hindi na sumagot ang ginang dahil may bumili na ng paninda nito. Inayos na ni Ani ang mga bilao at umuwi na. Labis ang pagtataka ng kanyang ama nang makauwi siya ng maaga. Mabilis pong naubos ang mga paninda kong kakanintay. Masayang sabi ni Ani. Mukhang umaayon daw sa kanila ang panahon. Kahapon, may nagbayad sa kanya ng ginto. Ngayon naman, mabilis na ubos ang kanyang tindang kakanin. Dahil sa swerte ni Ani nitong nakaraang araw, mag-uulam sila ng masarap. Natuwa ang kanyang kapatid na may epilepsy dahil karne ang ulam nila. Matagal na daw itong hindi nakakain niyon. Huwag kang mag-alala, Brian. Magsisikap si ate para lagi ka nang makakain ng karne. Nakangiting tugon naman ni Ani. Sa sobrang saya ng kapatid, niyakap siya nito. Ipinangako naman niya na gagawin ang lahat para sa pamilya. Sa kabilang banda, sa tahanan ng mga engkanto, kasalukuyan na nagsasanay sina Ismael at Isayas. Kailangan nilang maging malakas para sa nasasakupan dahil magiging kanang kamay ni Ismael ang kapatid kapag naging hari na ito. Naramdaman na lang niya ang pagtama ng kamao ni Isaya sa kanyang tiyan, dahilan para tumama ang likod niya sa isang puno. Lumapit si Isaya sa kanya at tinulungan siyang tumayo. Kuya, okay ka lang? Bakit parang wala ka sa sarili? Nag-aalalang tanong ni Isaya sa kanya. May naisip lang ako, Isayas. Pero magaling ang ipinakita mo. Halika na, bumalik na tayo sa palasyo dahil sasanayin naman tayo ng ating amang hari. Wika ni Ismael nang makatayo siya. Sabay na silang naglakad pabalik ng palasyo. Natigilan si Ismael nang tanungin ng kapatid kung kailan sila babalik sa mundo ng mga tao dahil gusto na raw nitong makita ang dalagang tinulungan nila. May gusto ka ba sa kanya, Isayas? Tanong ni Ismael. Oo, kuya. Wala naman siguro masama kung magkagusto ako sa isang tao, di ba? Hindi naman yun malalaman ni ama.
Sagot ni Isayas. Hindi naman isusumbong ni Ismail ang kapatid. Ayaw niyang mapahamak ito. Ngunit paano niya sasabihin sa kapatid na may gusto rin siya sa babae? Noong isang araw ay bumalik siya roon para tulungan ng babae na maubos ang paninda nito. Gumawa siya ng mahika na tinatawag na hipnotismo sa mga tao. Masaya siya nang makitang masaya ito na naubos ang paninda kaagad. Masaya din si Ismail na natulungan ng babae. Hindi naman kita isusumbong, Isayas, kaya hindi yun malalaman ni Ama. Gusto mo bang pumunta roon bukas para makita siya at matulungan na maubos ang kanyang paninda? Tanong ni Ismail. Nanlaki ang mga matang tumingin sa kanya si Isayas, sabay sunod-sunod na pagtango. Kumakanta na pumasok sa loob ng palasyo ang magkapatid. Napabuntong hininga na lamang si Ismail. Samantala, kasulukuyang nagtitinda si Ani sa bayan ng mga sandaling iyon. 2 araw nang matumal ang benta niya. Marahil sunerte lamang siya noong isang araw na maagang naubos ang kanyang paninda. Natigilan si Ani nang may maramdaman na malamig na hangin sa kanyang batok, na para bang may dumaan sa likod niya. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin dahil ayaw niyang makaramdam ng takot. Bili na po kayo ng kakanin. Mura lang po ito at masarap. Alok ni Ani sa mga dumadaan. Hello miss, pwede ba kaming bumili ulit ng kakanin mo? Napangiti si Ani nang mamukhaan ng lalaki. Ito yung bumili ng kakanin niya noong isang araw at ang kasama nito na nagbayad ng ginto sa kanya. Oo naman, pwedeng-pwede. Di ba kayo yung bumili ng paninda ko noong nakaraang araw? Tanong ni Ani. Tumango ito. Sinabi ni Ani na masaya siyang makita ang dalawa. Nagbakilala ang mga ito na si Isayas at Ismail. Si Isayas ay kalog at madaldal, samantalang tahimik lamang si Ismail na siyang mas matanda kay Isayas. Sinabi rin niya ang pangalan sa dalawa. Nang maibigay sa dalawa ang kakanin, ibinigay ng mga ito ang bayad na 2 ginto. Tinanggihan niya iyon, pero ipinilit ni Isayas iyon, kaya tinanggap na lamang niya, lalo at biyaya talaga iyon. Sabi nga nila, bawal tumanggi sa grasya. Siguro nagmimina ang magulang ninyo, kaya may mga ginto kayo. Biro ni Ani. Natawa naman si Isayas at may sasabihin sana ng takpan ni Ismail ang bibig nito. Ibulsa mo na yung ginto at baka may makakita niyan at kunin pa yan sa'yo. Bili ni Ismail na kaagad naman niyang ginawa. Nagpasalamat si Ani sa magkapatid at sinabing malaking tulong ang ibinigay nila dahil silang 2 lang ng kanyang ama ang maaasahan sa kanilang pamilya. Wala iyon, Ani. Ang mahalaga ay nakatulong kami sa iyo at sa pamilya mo. Piliin mo lang maging mabuti at tiyak na maraming biyaya pa ang darating sa iyo. Payo ni Ismail. Muling nagpasalamat siya sa magkapatid. Nagpaalam na ang mga ito dahil uuwi na raw. Napangiti na lamang si Ani. Bandang hapon ay napaubos na ni Ani ang mga paninda. Masaya siyang umuwi at ibinalita sa ama at ina na mayroon na naman siyang ginto. Bumili yung magkapatid, tay. Ginto ulit ang ipinambayad sa akin. Grabe, napakaswerte ko ngayong araw, lalo at napaubos ko ang paninda ko. Masaya niyang sabi. Kinuha ni Ani ang ginto sa bag na suot at ipinakita iyon sa dalawa. Halos maluha si Sally nang mahawakan ang ginto. Napakabuti nila, anak, pero sa tingin mo, sa kanila kaya ito? Hindi naman kaya nila ito ninakaw? Nag-aalangan na tanong ng ginang. Makikita ko yun sa kilos nila na nagsisinungaling lamang sila, nay.
Pero ramdam kong sa kanila talaga yan. Sagot ni Ani. Mabuti naman daw kung ganon. Pumasok na si Ani sa kanyang silid para itago ang ginto dahil ipapalit nila iyon bukas. Nagluto na rin siya ng kanilang hapunan. Habang nagluluto, hindi maiwasang isipin ni Ani si Ismael. Gwapo ang lalaki at malakas ang dating. Tapos ang pinaka nagustuhan niya ay parang misteryoso ito. Hala, may gusto na ata ako kay Ismael. Bulong ni Ani sa sarili na may ngiti sa labi. Hiniling niya na sana bumili ulit sila. Hindi dahil sa ginto kundi dahil gusto niyang makita ulit si Ismael. Kinabukasan nun, matapos maipalit ng pera ang ginto, bumili si Ani ng mga kailangan nila sa bahay at ng gamot ng kanyang ina at kapatid. Tuwang-tuwa si Brian nang makitang karne na naman ang ulam nila. Hinalikan niya sa noo ang kapatid. Di ba sabi ko naman sa'yo, nakakain ulit tayo ng karne. Kapag nangako si ate ay tinutupad niya. Pumalakpak si Brian. Hindi maiwasang tumulo ang luha sa mga mata ni Ani sa nakikita ang kalagayan ng kapatid. Dahil bukod sa may epilepsy, special child din ito. Pinagkaita ng mundo na mamuhay ng normal. Lumapit si Sally kay Ani at nagpasalamat sa mga sakripisyo niya. Wala iyon, inay. Basta para sa inyo, gagawin ko po lahat. Tugon ni Ani. Nang matapos magluto, sabay-sabay na silang kumain dahil pupunta pa ng palengke si Ani para magtinda. Nang matapos kumain, dumiretso na si Ani sa palengke. Dala ang 2 bilaong kakanin. Tanghali na siya dahil medyo malayo sa kanila ang tumutubos ng ginto. Nang makarating, inilatag na niya ang kakanin sa mesa at nagtawag na ng mga customer. Hinintay niyang magkapatid pero hindi sila bumili. Baka sa susunod sila bibili. Wika ni Ani sa sarili. Nakaramdam ng lungkot dahil hindi niya makikita si Ismael. Bandang 3:00 ng hapon, nang biglang dumagsa ang mga customer niya at bumili ng kanyang tindang kakanin hanggang sa maubos iyon. Nagbibilang si Ani ng pera nang may lumapit sa kanyang matandang babae. Binabantayan ka ng isang engkanto. Natigilan si Ani at napatingin sa matanda. Tinanong niya kung ano ang sinasabi nito dahil hindi niya marinig masyado. Sabi ko, binabantayan ka ng isang engkanto. Engkanto na may gusto sa'yo. Pag-uulit ng matanda. Nagsalubong ang kilay ni Ani at natawa sa sinabi ng matanda. Sinabi niya na wala siyang panahon sa mga walang katotohanan nitong sinasabi. Ngunit iginiit ng matandang babae na may engkanto talagang nagbabantay sa kanya, na siyang nagbibigay ng ginto sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, nasa sayo na yon. Pero kung gusto mong malaman kung engkanto ba ang customer mo, pumunta ka sa bahay ko sa dulong bahagi ng bayan na ito. Itanong mo sa mga taga roon ang pangalan ko na Rodora. At ituturo ko sa iyo kung paano. Alok ng matanda at umalis na ito. Napaisip naman si Ani. 2 lang ang customer niya na nagbibigay ng ginto. Ang magkapatid na sina Ismael at Isayas. Napabuntong hininga na lamang si Ani at nagligpit ng mga gamit dahil naubos na ang paninda niya. Pagkarating ng bahay, napansin ng kanyang ama na malalim ang kanyang iniisip. Anak, may problema ka ba? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo?
Nag-aalalang tanong ni Rene. Nasa labas siya ng mga sandaling iyon. Nakatingin sa malawak na bukirin at para makalanghap na rin ng sariwang hangin. Humarap si Annie sa kanyang ama. Ayaw man niyang sabihin sa ama, pero kailangan dahil baka may alam ito sa mga engkanto. Tay, may lumapit sa akin kanina na matandang babae. Ang pangalan daw niya ay Rodora. Sinabi niya na may engkanto raw ang nagbibigay sa akin ng ginto. Kung gusto ko raw malaman na totoo ang sinasabi niya, kailangan kong pumunta sa bahay niya at ituturo niya sa akin kung paano. Paliwanag ni Annie. Napabuntong hininga naman ang tatay rin niya. Sinabi nito na naisip na rin niya na baka engkanto ang nagbigay kay Annie ng ginto. Ang mga engkanto ay may kakayahan na magiging tao. Maraming ginto, pilak at tanso ang mga ito sa kanilang kaharian, lalo na ang mga maharlikang engkanto. Madalas din silang tumutulong sa mga taong nangangailangan, lalo na sa taong may mabuting puso para sa pamilya. Tay, bakit hindi ninyo sinabi sa akin na may ganyan ka ng haka-haka? Paano kung may plano sila? Kaya nila ginagawa iyon? Sinabi naman ni Rene na hindi naman siguro iyon gagawin sa kanya. Marahil ay bukal sa loob nila na tumulong. Ngunit napagpasyahan ni Annie na puntahan ng matandang babae para makahingi ng tulong at makasiguro na rin. Paano kapag nalaman mong engkanto sila? Iiwasan mo ba sila? Anak, sayang ang ginto na ibinibigay. Tay, ano pa ba ang mas mahalaga sa inyo? Ako ba o ang ginto? Tay, kaya kong tanggapin ang pera pero hindi ang ginto kung ang kapalit naman nito ay buhay ko. Napabuntong hininga si Rene at hindi natapos ang sasabihin nang biglang nagtaas ng boses ang kanyang anak. Sinabi naman niya kung yun ang gagawin niya, hindi ito hadlang basta sa ikabubuti ng kanyang anak. Niyakap ni Annie ito. Nagpasya na silang pumasok sa loob ng bahay para matulog. Kinabukasan, hindi nagtinda si Annie. Pumunta siya sa dulo ng bayan at pinagtanong ang bahay ni Rodora. Nang naroon na siya, kumatok siya sa pinto. Ilang sandali lang, binuksan iyon ng matanda. Mabuti naman at pumunta ka. Halika, pasok ka rito sa bahay. Paanyaya ni Rodora. Pumasok si Annie. May kung ano-ano siyang nakikita sa loob ng bahay na nakasabit at nakadisplay. Pinaupo siya nito sa upuang likahoy sa salas. May mga rebolto ito ng kung sinong santos sa sala. Sinabi ni Rodora na isa siyang albularya. Paano niyo po nasabi na engkanto ang customer ko na nagbigay sa akin ng ginto? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Annie. Sinabi ni Rodora na namalengke ito noong isang araw at nakita niya ang dalawang customer niyang lalaki. Naramdaman agad ng matanda na engkanto ang mga ito dahil sa kakaibang aura na hatid ng dalawa. Para mabantayan siya, bumili ito ng isda sa tenderang katabi niya. Nakita nito na may inaabot na ginto ang magkapatid. Hindi iyon napansin ni Annie dahil abala siya sa pagkausap sa dalawa. Porong ginto ang ibinigay nila sa iyo. Gusto lang kitang pag-ingatin. Dahil baka may masamang intensyon sila sa iyo. Kaya mas mabuting lumayo ka sa kanila habang maaga pa. Kaysa dumating ang panahon na makuha ka na nila. Dahil ramdam ko na may gusto sila sa iyo. Paliwanag ni Ginang Rodora. Tumalikod ang matanda at lumapit sa isang istante na nasa gilid. Binuksan nito ang isang drawer at may kinuhang botilya.
Ibinigay nito iyon sa kanya. Kulay abo ang tubig na naroon. Anong gagawin ko dito, Nanay Rodora? Tanong ni Ani habang inaalog ang loob ng botilya. Kailangan mong dalhin yan kapag nagtitinda ka sa bayan. Kapag bumalik ang magkapatid at kumulo yan, ibig sabihin sila ay engkanto. Kapag nagbigay sila ng ginto, huwag mo nang kunin. Tanggihan mo hanggat maaari. Bilin ni Rodora. Tumango si Ani. Mas mabuting makinig siya sa albularya kahit ramdam niyang hindi masama ang magkapatid. Pagkaramdam niya ay totoong tinutulungan siya ng mga ito. Pero mas mabuti nang malaman niya ang totoo kaysa magsisi sa bandang huli. Nagabot si Ani sa matanda ng pera bilang tulong rito. Maraming salamat po, Nanay Rodora. Susundin ko po ang bili ninyo. Pero paano kung mabuting engkanto sila? Paano kung wala naman pala silang balak na masama sa akin? Tanong ni Ani. Hindi rin naman ako sigurado kung may masama ba silang balak sa'yo. Gusto lang kitang payuhan na mag-ingat. Ikaw ang tumuklas kung mabuti ang intensyon nila sa'yo o hindi. Tumango si Ani at nagpaalam na sa matanda na aalis na. Lumabas siya ng bahay at ibinulsa ang hawak na botilya, tsaka nila kadangdaan pa uwi sa kanila. Nang makauwi, tinanong na Rene kung saan siya galing. Sinabi niya na galing siya sa bahay ni Rodora at inilabas ni Ani ang botilya na nasa kanyang bulsa. Kapag kumulo daw ito, Tay, ibig sabihin, engkanto ang kaharap ko, Tay. Kaya kailangan dala ko ito lagi para kapag bumili ang magkapatid, malaman ko kung engkanto nga ba sila. Paliwanag ni Ani. Tumango naman si Rene. Paano kung mabuti pala ang intensyon ng dalawa at walang balak na kunin siya? At iyon ang tutuklasin niya. Kinabukasan, maagang nagtinda si Ani. Iniling niya na sana magtungo roon ang magkapatid. 10:00 ng umaga, dumagsa ang mga mamimili niya hanggang sa may matirang 2 slice ng kakanin niya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita sa di kalayuan ang magkapatid na naglalakad pa palapit sa kanya. Isinuksok ni Ani ng maigi ang botilya sa bulsa ng kanyang short dahil baka malaglag iyon. Magandang umaga, Binibini. Ang bilis na ubos ng paninda mo ngayon, ah. Nakangiting sabi ni Isayas nang makalapit sa kanila. Tahimik lamang sa tabi nito si Ismael. Nanlaki naman ang mga mata ni Ani nang maramdaman ang botilya na mainit. Katunayan ay parang kumukulo iyon. Okay ka lang, Ani? Bibilin sana namin itong natitirang. Hindi na. Umalis na kayo. Para sa akin yan. Ibibigay ko sa aking kapatid. Hindi natapos ang sasabihin sana ni Isayas dahil sa pagdadahilan ni Ani. Naging seryoso naman ang mukha ni Ismael. Samantalang napasimangot naman si Isayas. Nanghihinayang dahil hindi nito matitikman ang kakanin niya nung araw na yon. Paborito pa man din ito niyon. Napatingin si Ismael sa bulsa niya. Napaisip tuloy si Ani. Baka alam nito kung ano ang nasa bulsa niya. Umalis na kayo, Ismael at Isayas. Pagtataboy niya sa dalawa at nag-iwas ng tingin. Makikita ang gulat sa mukha ng magkapatid. Nagtataka sila sa inasal nito. Magsasalita sana si Isayas muli, pero hinila na ito ni Ismael. Wala na daw dahilan para manatili sila, gayong pinapaalis na sila. Nakaramdam naman ng konsyensya si Ani, pero ginawa lamang niya iyon dahil yun ang tama. Kinuha niya na ang botilya.
Unti-unting nawala ang paggulo niyon. Nagtaka siya dahil biglang naging kulay puti iyon. Bakit nagbago ang kulay? Ano kayang ibig sabihin nito? Tanong ni Annie sa sarili. Bandang hapon, dumiretso si Annie sa bahay ni Rodora at sinabi ang pagbabago ng kulay. Kinuha iyon ng matanda. Ngumiti ito. Iyan ang sinasabi kong ikaw ang tutuklas niyon. Nagbago ang kulay niyan dahil mabuti ang intensyon nila. Pero paano kung ngayon lang mabuti ang intensyon nila sa'yo? Kapag tumagal, doon na lalabas ang tunay nilang intensyon sa'yo. Napaisip naman si Annie. Tama nga naman ang matanda. Pero bakit iba ang nararamdaman niya? Hindi ganun ang magkapatid. Nagpasalamat na lang si Annie at nagpaalam na sa matanda. Pagka-uwi niya, sinabi niya sa magulang ang sinabi ni Rodora. Kung ang pakiramdam mo anak ay mabuti ang magkapatid na engkanto na yon, iyon ang paniwalaan mo. Ikaw ang nakakakilala sa kanila at hindi si Rodora. Payo ni Inay Sally. Napatango naman si Annie. Ngunit naisip niya na mukhang malabo nang bumalik ang magkapatid dahil itinaboy na niya ang dalawa. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Mali ang ginawa niya. Siguro ay nabigla lamang din siya. Sa kabilang banda, sa mundo ni na Ismael, nakatayo siya sa terasa ng kanyang silid habang pinagmamasdan ang mga pamayanan sa di kalayuan. 2 araw na niyang hindi nakikita si Annie. Alam na ng dalaga na engkanto silang magkapatid. Kuya, ayos ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo. Kailan ba natin pupuntahan muli si Annie? Kailangan natin sabihin sa kanya na mabuti ang intensyon natin sa kanya. Sunod-sunod na tanong ni Isayas. Humarap si Ismael sa kapatid at sinabing masama ang tingin sa kanila ni Annie. Nasabi niya rito noon na kaya pinapaalis sila ng dalaga dahil alam na nitong engkanto sila. Naramdaman ni Ismael ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa bulsa ni Annie. Baka yun ang ginamit nito para malaman kung ano sila talaga. Baka ang akala nito masama ang intensyon nila sa dalaga. May balak pa naman silang sabihin kay Annie na mga engkanto sila. Naghanap lamang silang magkapatid ng tamang tiyempo. Tiyak na ayaw na niya tayong makita dahil iniisip nito na masama tayong engkanto. Sagot ni Ismael. Itinago niya ang lungkot sa kanyang muka at boses. Nasaktan siya sa ginawa nito pero wala siyang karapatang husgahan ito. Tumabay si Isaya sa kanya at sinabing puntahan nila si Annie at sabihin na mabuti ang intensyon nila rito. Kung talagang ramdam niya na mabuti tayong engkanto, siya ang gagawa ng paraan para makipag-ugnayan sa atin. Sagot na lang ni Ismael. Napasimangot naman si Isayas at sinabing namimiss na nito ang dalaga. Humarap si Ismael sa kapatid at sinabing huwag pairalin ang damdamin. Hindi mo naman ako masisisi kuya dahil may gusto ako sa kanya. Kung ikaw ang nasa kanalagyan ko ngayon, tiyak na yun din ang gagawin mo. Sagot ni Isayas. Pareha sila ng nararamdaman ni Isayas pero kailangan niyang pigilan ang damdamin. Lalo siya ang susunod na magiging hari. Hindi pwedeng emosyon lagi ang pinapairal. Paano kaya kapag nalaman ni Isayas na may gusto rin siya kay Annie? Tiyak na magdaramdam ito, kaya mas minabuti na lamang niyang ilihim iyon sa kapatid. Ilang araw ang lumipas, hindi na nakita ni Annie ang magkapatid. Nagsisisi tuloy siya dahil ipinagtabuyan niya ang dalawa. Tiyak na hindi na magpapakita ang mga ito sa kanya. Ang kailangan niyang gawin ay gumawa siya ng paraan para magpakita ang dalawa. Kaya naman nagtungo siya kay Nanay Rodora.
Paano ko makakausap ang magkapatid na engkanto na yun, Nay? Tanong ni Ani nang papasukin siya ng matanda sa loob ng bahay. Di ba, binalaan na kita na baka mamaya may masamang balak sa iyo ang mga yon. Ngunit sinabi ni Ani na ramdam niyang mabuting engkanto ang dalawa at walang masamang balak sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Nani Rodora at itinuro sa kanya ang ritual at dasal na pwede niyang gawin para mapalabas ang engkanto. Kailangan banggitin niya ang pangalan ng dalawa sa ritual. Kailangan niyang maghanap ng puno ng balete. Sakto po, may balite sa amin. Maraming salamat po, Nanay Rodora, sa tulong ninyo. Basta mag-ingat lamang daw siya. Umuwi si Ani na may ngiti sa labi. Bandang 10:00 ng gabi, nagtungo na siya sa puno ng balete na nasa dulong bahagi ng bukid. May kalayuan man pero pinagtiyagaan niyang lakarin iyon. Nagsindi ng pulang kandila sa gilid niyon at saka nagdasal ng ritual. Sinunod ni Ani ang mga itinuro sa kanya ni Nanay Rodora. Nang matapos ang ritual, biglang nagliwanag ang puno ng balete. Napatras si Ani habang nakaawang ang labi. Iyon ang unang pagkakataon na makikita niya ang puno ng balete na nagliwanag. Lalabas na ba ang magkapatid na engkanto? Tanong ni Ani sa sarili. Ilang sandali lang, may lagusan siyang nakita sa gitna ng puno. Parang ngayong nahati sa dalawa. Lumabas roon sina Ismael at Isayas. Nang tuluyan silang makalabas, napaawang ang labi ni Ani dahil iba ang itsura ng magkapatid. Puting-puti ang buhok at nagliliwanag iyon. Mahabang tenga. May mahabang mga damit na parang bestida. Maputi rin ang kanilang balat na bahagyang mamula. Iyon ang totoong itsura nila. Bakit mo kami tinawag, Ani? Ano ang kailangan mo sa amin? Tanong ni Ismael. Anong nangyari? Bakit nag-iba ang mga anyo ninyo? Nagtatakang tanong ni Ani. Ganoon daw talaga kapag may tumawag sa kanila sa pamamagitan ng ritual at dasal. Kuya, bakit ganyan naman ang tanong mo kay Ani? Marahil tinawag niya tayo dahil napagtanto niya na mabubuti tayong engkanto. Gusto niyang makipag-ayos sa atin. Wika ni Isayas. Napabuntong hininga si Ani at tumango. Tama ang sinabi ni Isayas na napagtanto niyang mabubuting engkanto ang magkapatid. Naroon siya para humingi ng tawad at sana bumili pa rin ang mga ito ng kanyang kakanin. Hindi dahil gusto niya ng ginto mula rito, kundi dahil masaya siya na may kaibigan siyang kagaya ng mga ito. Masaya si Ani kapag kasama ang magkapatid. Masaya din ako kapag kasama ka namin, Ani. Pinapatawad ka na namin. Wala namang perpekto. Nakangiting sabi ni Isayas. Napangiti na lamang si Ani sa sinabing iyon ni Isayas. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Wala kaming masamang intensyon sa iyo. Gusto ka lang naming tulungan dahil napakabait mo sa pamilya mo at hindi biro ang ginagawa mong sakripisyo. Paliwanag ni Ismael. Maraming salamat dahil tinanggap ninyo ang paghingi ko ng tawad. Sana bumalik ulit kayo sa palengke at bumili ng kakanin ko at makipagkwentuhan. Nakangiting sabi ni Ani. Sumang-ayon naman si Isayas sa sinabing iyon ni Ani. Huwag daw siyang mag-alala dahil babalik sila roon at bibili ng kakanin niya. Nakatitig lamang si Ani kay Ismael dahil iba ang nararamdaman niya na mga sandaling iyon sa engkanto. Hanggang sa may maisip siyang itanong. Bawal bang magkagusto ang isang tao sa isang engkanto? Bakit mo na itanong, Ani?
Tanong ni Ismail. Sinabi ni Ani na naitanong lamang niya dahil gusto niyang malaman ang sagot. Sinabi naman ni Ismail na walang masamang magkagusto ang tao sa isang engkanto. Ngunit malaki ang sakripisyo na kaakibat niyon. Hindi na masyadong umaba ang kanilang usapan at doon nagpaalam na rin si Ani na babalik na sa bahay. Muli, nagpasalamat siya sa dalawa. Nang nasa silid na siya, naisip niya ang mga sinabi ni Ismail. Ano kayang mga sakripisyo iyon? Hindi mawala-wala sa isip niya ng gabing iyon ang mukha ni Ismail hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, excited na nagtinda si Ani ng kakanin sa bayan. Hinintay niya ang magkapatid na pumunta roon. Bandang 2:00 ng hapon, natanaw niya ang dalawa na naglalakad pa palapit sa kanyang pwesto. Nang makabalisin na Ismail at Isayas, sinabi niya na pwedeng manatili ang dalawa roon. Habang kumakain, iniabot ni Isayas ang pera sa kanya. Huwag niyo nang bayaran, libre ko na lang yan sa inyo bilang pasasalamat sa pagtanggap ng paghingi ng tawad ko sa inyo. Nakangiti niyang sabi. Hindi pwedeng libre ito, Ani. Nagtitinda ka, kaya kailangan bayaran ka namin. Kunin mo na, sabi ni Isayas. Tinanggap na lang niya iyon at nagpasalamat rito. Tinanong ni Ani kung paano nagawa ng magkapatid na maging tao samantalang kagabi ay engkanto sila. Pabulong lamang niya iyong tinanong dahil ayaw niyang marinig iyon ng iba. Sinabi ni Ismail na nagiging tao sila pagtapak nila sa mundo ng mga tao. Kakayahan nila iyon na mga maharlikang engkanto. Pero limitado lamang ang kakayahan nilang iyon, lalo at walang basbas ng kanilang amang hari. Wow! Mga prinsipe kayo? Manghang tanong ni Ani. Tumango si Ismail. Tinanong ni Ani na bakit hindi sila nagpapaalam sa kanilang ama na magtutungo sila sa kanilang mundo. Sinabi din ni Isayas na bawal iyon. Ngunit, hindi nyo dapat sinusuway ang amang hari ninyo. Pero syempre, kung susundin ninyo siya, hindi ko na kayo makikita. Malungkot na sabi ni Ani na naguguluhan din. Natigilan siya nang hawakan ni Isayas ang kanyang kamay. At biglang sinabi nito na walang preno na may gusto ito sa kanya. Natulala na lamang si Ani at hindi agad nakapagsalita. Nabigla siya. Pasyensya na. Nagulat ako. Sagot ni Ani. Hindi naman nagmamadali si Isayas. Handa itong maghintay hanggang sa matutunan niyang magustuhan ito. Ayaw na rin kasi nitong ilihim ang nararamdaman sa kanya. Napatingin siya kay Ismail. Seryoso lamang na nakatingin sa kanila. Nanatili ang magkapatid ng ilang oras hanggang sa nagpasya na silang umalis. Sa kabilang banda, nang makarating sina Ismail at Isayas sa kaharian, tinanong ni Isayas si Ismail kung may posibilidad ba na magustuhan siya ni Ani. Oo naman, Isayas, magugustuhan ka ni Ani. Basta patunayan mo lang na seryoso ka sa kanya. Pagbibigay niya ng lakas ng loob sa kapatid, pero sa loob-loob niya ay masakit iyon na magkagusto si Ani kay Isayas. Niyakap ni Isayas si Ismail at saka nagpasalamat. Sinabi naman niya na gagawin niya ang lahat para sa kapatid. Dahil sa panliligaw ni Isayas, lagi na silang pumupunta sa bayan para bisitahin si Ani. Naging mas malapit si Isayas sa dalaga. Hanggang sa may isang pagkakataon. Bili lang ako ng merienda natin, ha? Paalam ni Isayas. Nang makaalis ang kapatid, tinignan ni Ismail si Ani. Hanggang sa hindi napigilan ni Ismail na magtanong. Ani, may itatanong lang sana ako. Ano naman yun?
May posibilidad ba na magustuhan mo si Isayas? Dahil kung wala, mas magandang sabihin mo sa kanya para hindi na siya umasa pa. Wika ni Ismael. Tumingin sa kanya si Ani ng seryoso. Nagulat siya sa sinabi ng dalaga na siya raw ang nagugustuhan nito. Umiling si Ismael. Hindi ito pwedeng magkagusto sa kanya dahil tiyak na magagalit si Isayas dahil baka isipin nito ay inagaw niya si Ani sa kapatid. Ramdam kong may gusto ka sa akin, Ismael. Bakit hindi mo na lang aminin na gusto mo rin ako? Kita ko sa mga mata mo na kapag nakatingin ka sa akin, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Malungkot na sabi ni Ani. Nag-iwas si Ismael ang tingin at hindi na nagsalita pa. Napailing na lamang si Ani. Kung ganun pala, itigil na lamang ni Isayas ang nararamdaman niya para sa akin. Walang patutunguhan dahil hindi ko kayang makipagrelasyon sa isang nilalang na hindi ko mahal. Tugon ni Ani. Magsasalita na sana siya, kaso biglang dumating na si Isayas na may dalang merienda. Natahimik na silang dalawa at kumain na lamang ng pagkain. Lumipas pa ang mga araw. Kasalukuyang tinutulungan ni Isayas si Ani sa pagtitinda ng kakanin. Nakaramdam lang si Ani ng lungkot dahil hindi kasama ng binatang engkanto ang kapatid na si Ismael. Abala siguro si Ismael sa kaharian ninyo, kaya hindi siya sumama ngayon? Tanong ni Ani. Oo, sinasanay pa kasi siya ni Amang Hari dahil siya na ang papalit sa trono nito. Tugon naman ni Isayas. Napatango na lamang si Ani. Napatingin siya kay Isayas. Mabait naman ito, kaso hindi niya kayang turuan ang puso niyang mahalin ito. Dahil si Ismael ang gusto niya. Napalingon sa kanya si Isayas. Nakakatapos lang magbenta kanina. Ngumiti ito sa kanya. Bakit mo hinahanap si Kuya? Namimiss mo ba siya? Tanong ni Isayas na nilaki pa ng maikling pagtawa. Nasanay lang ako na magkasama kayo. Sagot naman ni Ani. Ngumiti lamang si Isayas. Nang mabenta lahat ng kakanin, inihatid na siya ni Isayas sa bahay. Nagpasalamat siya rito. Nagpaalam naman na ang binatang engkanto na aalis na din. Ngunit bago pa man ito makaalis, tinawag ito ni Ani. Lumingon si Isayas sa kanya at tinanong kung ano ang kailangan niya. Isayas, magagalit ka ba kung sasabihin ko na itigil mo na ang panliligaw sa akin? Tanong ni Ani. Natigilan si Isayas sa sinabing iyon ni Ani. Tumawa ng mahina ang binatang engkanto. Sinabi na tamang nararamdaman nito na napipilitan lamang siya na ligawan siya nito. Dahil sa mga araw na magkasama silang dalawa, ramdam ni Isayas na hindi niya gusto ang binatang engkanto. Nagyuko ng ulo si Ani. Pasyensya na, Isayas, kung hindi ko magawang magustuhan ka. Pinilit ko ang sarili kong gustuhin ka pero kahit anong pilit ko, hindi ko kayang turuan ang puso ko. Patawad. Paghinging pa umanhin ni Ani. Dahil ba si Kuya Ismael ang gusto mo? Natigilan si Ani sa tanong na iyon ni Isayas. Ngumiti si Isayas at sinabing matagal na nitong nakikita ang kakaibang tingin na ibinibigay niya kay Ismael. Na ginawa nito ang lahat para maibaling ang nararamdaman niya kay Ismael rito. Pero mukhang imposible dahil si Ismael talaga ang gusto niya. Kaya nga gusto kong tumigil ka na sa panliligaw sa akin dahil hindi ko kayang tugunin ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi ko kayang turuan ang puso ko, Isayas. Patawad. Buo ang loob niyang sabi.
Pero hindi pwedeng maging kayo ni Kuya dahil siya ang susunod na magiging hari. Sagot naman ni Isayas. Ngumiti si Ani. Ayos lang iyon dahil alam naman niya na hindi talaga pwedeng maging sila dahil tao siya at engkanto si Ismael, lalo at may obligasyon si Ismael sa kaharian. Huwag ka mag-alala, unti-unti kong tatanggapin ang mga sinabi mo. Nakangiting sabi ni Isayas. Ngumiti ito at nagpaalam na naaalis na. Biglang nagkaroon ng liwanag at pumasok roon si Isayas hanggang sa tuluyang nawala iyon. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Ani papunta sa kanilang bahay. Nung pagkarating niya, sa bungad pa lang. Anak, ayos ka lang? Tanong ni Tatay Rene na kasalukuyang umiinom ng gatas sa salas. Lumapit siya sa ama at niyakap ito. Tinanong niya bakit sa dinamin-daming pwedeng magustuhan, yung isang nilalang na hindi pwedeng maging sila pa. Huwag mong sabihin na umibig ka sa engkanto, anak. Nagtatagang tanong ni Rene. Tumango si Ani. Hindi daw niya napigilan ng sariling mahalin ang isang engkanto. Pinayuhan siya ng ama na lumayo rito dahil tiyak na kukunin siya at dadalhin sa mundo ng mga engkanto. Na ayaw mangyari iyon ni Tatay Rene. Hindi na kailangan, Tay, dahil wala siyang nararamdaman para sa akin. Magiging hari siya sa kaharian nila. Kailangan ko nang matutunan na kalimutan siya. Tumango ang kanyang ama at sinabing kumain na siya para makapagpahinga. Sa kabilang banda naman, kalalabas lang na Ismael ng kanyang silid nang maabutan ang kapatid na naglalakad patungo sa silid nito. Magkatabi ang silid nila. Ilang araw na niyang hindi nakikita ang dalaga. Aaminin ni Ismael, namimiss niya ang dalaga. Pero kailangan niyang tiisin para sa kapatid. Kumusta, Isayas? Napasagot mo na ba si Ani? Kung sakali man na maging sila, si Ismael na ang pinakamasayang kapatid kung sakali. Kahit na masasaktan siya. Lumingon sa kanya si Isayas. Kita ang lungkot sa mga mata ng binatang engkanto. Paano ko siya mapapasagot, Kuya, kung ikaw ang gusto niya? Ano bang meron sa iyo na wala ako at hindi niya ako magustuhan? Malungkot nitong tanong, tsaka pumasok na ng silid. Natulala na lamang si Ismael. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ni Ani kay Isayas. Kailangan niya makausap ang dalaga. Pasekreto siyang lumabas ng palasyo at nagtungo sa lagusan. Gabi sa mundo ng mga tao. Naglakad siya patungo sa bahay ni Ani. Nagtago siya sa puno nang makitang lumabas ang dalaga sa bahay nila at tumingin sa madilim na kalangitan. Siguro, kailangan na kitang kalimutan, Ismael. Engkanto ka at ako ay tao. Higit sa lahat ay magiging hari ka at kailanman ay hindi magiging tayo. Sabi ni Ani. Dahan-dahan na lumabas si Ismael ng puno. Napatingin siya kay Ani. Tinanong nito kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi niya na gusto niya itong makausap. Lumapit siya sa dalaga. Sasabihin mo ba sa akin? Napilitin ko ang sarili ko na gustuin si Isayas, Ismael. Hindi ko gagawin yun. Mas gugustuhin ko na lang nakalimutan kayong dalawa kaysa utusan ako na gawin ang bagay na hindi ko kayang gawin. Puno ng hinanakit na sabi ni Ani. Sinabi din ito na wala siyang sariling paninindigan. Naduwag siyang harapin ang nararamdaman niya para rito. Umiiyak na bumabalik ng bahay si Ani. Na mga sandaling iyon,
tumulo rin ang luha ni Ismael. Duwag nga siguro ako. Duwag bang maituturing na mas pinipili ko ang kaligayahan ng kapatid ko kaysa sa kaligayahan ko? Bulong ni Ismael sa sarili. Bumalik siya sa kanilang kaharian. Papasok pa lamang sana siya ng kanyang silid nang marinig niya ang boses ni Isayas. Galing ka sa mundo ng mga tao, kuya. Pinuntahan mo si Ani? Tanong naman ni Isayas. Humarap si Ismael sa kapatid at sinabing galing nga siya roon. Tinanong ni Isayas kung mahal ba niya si Ani. Hindi niya alam ang sasabihin. Ayaw niyang masaktan ng kapatid. Ngumiti ito at sinabing huwag siyang mahiyang umamin dahil tanggap na nito ang lahat. Masakit man pero kailangang tanggapin. Alam ko na gusto mo rin siya, kuya. Pero nagparaya ka para sa akin, kuya. Huwag mo na akong isipin. Ipaglaban mo ang babaeng mahal mo. Mahirap ang magsisi sa bandang huli. Nakakangiting sabi ni Isayas. Lumapit si Ismael sa kapatid at nagpasalamat. Ito daw dapat ang magpasalamat dahil nagsakripisyo siya para lang kay Isayas. Sinabi ni Ismael na gusto niyang maging masaya ito. Ngunit, sundin mo ang puso mo, kuya. Kung mahal mo si Ani, ipaglaban mo. Mahirap magsisi nga sa bandang huli, di ba? Sinabi ni Ismael sa kapatid na magiging hari siya at imposibleng maging sila ni Ani. May responsibilidad siya sa kaharian nila. Hinawakan ni Isayas ang kanyang kamay at ito na raw ang bahala. Ngunit iginiit ni Ismael na kailangan niyang kausapin ang amang hari. Ayaw niyang maparusahan. Sasamahan daw siya ng kapatid. Salamat. Tunay kang maaasahan. Nagpasya na silang pumasok sa kanilang silid para makapagpahinga dahil bukas ay kakausapin nila si Arulio at haharapin kung ano man ang sasabihin nito. Kinabukasan nga, sinamahan si Ismael ni Isayas patungo sa silid ng kanilang ama para ipaalam ang nararamdaman niya sa isang tao. Tinanong sila ng hari kung ano ang kailangan nila. Huminga ng malalim si Ismael. Tinapik naman ni Isayas ang kanyang likod. Amang hari, gusto kong malaman ninyo na umiibig ako sa isang tao. Wika ni Ismael. Nagsalubong ang kilay ng hari at nabigla ito. Ano? Hindi mo ba alam na bawal kang magmahal ng tao dahil ikaw ang susunod na hari? Itigil mo yung kahibangan na yan, Ismael. Sigaw ng hari. Pinagalitan sila ng kanilang ama dahil nagtutungo sila sa mundo ng mga tao na walang pasabi. Humingi ng tawad ang magkapatid. Mula ng araw na yon ay pinagbawal na ng hari ang pagpunta nila sa mundo ng mga tao. Nagkatinginan silang magkapatid at sinabihan na mag-ensayo na lamang at palalampasin ang ginawa nilang iyon. Pasyensya ka na, kuya. Imbis na payagan ka, binawalan ka tuloy na pumunta sa mundo ng mga tao. Malungkot na sabi ni Isayas. Sinabi niya na ayos lamang iyon at walang kasalanan ng kapatid. Samantala, sa mundo ng mga tao, ginawa naman ni Ani ang lahat para makalimutan si Ismael. Itinuon niya ang atensyon sa pagtitinda ng kung ano-ano. Mabuti na lang at nabawasan ang maintenance ng kanyang ina, kaya hindi na siya ganong nahihirapan. Alas 6 na ng hapon nang maibenta niya lahat ng paninda. Nilakad ni Ani ang daan pauwi sa kanila.
Iyon ang unang pagkakataon na ginabi siya ng uwi. Nasa may kakahuyan na siya nang matigilan dahil pakiramdam niya parang may sumusunod sa kanya. Kinabahan si Annie. Napatili siya nang biglang sumulpot sa harapan niya ang isang lalaking may balbas sarado at kalbo ito. Nakakatakot ang itsura nito. Miss, ibigay mo na ang kita mo sa akin kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Sabi ng lalaki na may ngisi sa labi. May kasama din itong isa pang lalaki. Huwag po, nakikiusap ako. Kailangan ko ang pera na ito para sa pamilya ko. Pakiusap ni Annie. Lalapit na sana ang lalaki nang tamaan ito ng bato sa ulo. Pinagbintangan nito ang kasama, ngunit itinanggi nito na hindi ito ang may gawa. Napasigaw si Annie nang tumilapon ang lalaki sa puno, ganoon din ang isa. Dahilan para mawalan sila ng malay. Biglang lumitaw sa harapan niya si Ismael. Niyakap niya ang engkanto. Ismael, salamat sa pagligtas mo sa akin. Akala ko kung ano nang mangyayari sa akin. Naiiyak na sabi ni Annie. Akala niya gagawa na siya ng masama ng dalawa. Mabuti na lamang ay naroon si Ismael. Niyaya na siyang umalis ni Ismael pauwi sa kanila. Nang makarating sa kanila, nagpasalamat ulit siya. Salamat ulit, Ismael. Salamat din sa paghatid. Pwede ka nang umalis at baka hanapin ka sa inyo. Tatalikod na sana si Annie nang hawakan ni Ismael ang kanyang kamay. Gusto daw siya nitong makausap. Tumango si Annie. Nagtungo sila sa lugar na malayo sa kanilang bahay. Gusto kong tanungin to, Annie. Gusto mo pa ba ako? Dahil kung gusto mo pa ako, gagawa ako ng paraan para magkasama tayo. Seryosong sabi ni Ismael habang nakatitig sa kanya. Asol ang mga mata nito. Umiling si Annie. Sinabi niya na hindi sila pwedeng magsama dahil magiging hari si Ismael. Ayaw niyang maging makasarili. Hinawakan ng binatang engkanto ang kanyang kamay at sinabing handa nitong iwan ng lahat para sa kanya. Naks naman. Si Isayas ang papalit sa akin. Mahal kita at gusto kitang makasama, Annie. Pakiusap, pumayag ka. Puno ng sinseridad na sabi ni Ismael. Sinabi ni Annie na pag-iisipan muna niya iyon. Lalo at isasakripisyo ang tungkulin na inaatang sa kanya. Sa totoo lang, mahal naman talaga kita at ang hirap mong limutin. Pero, ayaw kong maging makasarili, Ismael. Sana naiintindihan mo ako. Malungkot na saad ni Annie. Naiintindihan naman ng binatang engkanto yon. Sinabi niya na umalis na ito at baka hanapin na ng ama nitong hari. Nang tuluyan ng makaalis si Ismael, umuwi na si Annie ng bahay. Nadatnan niya ang ama na nakaupo sa salas at mukhang hinihintay siya. Saan ka galing, anak? Huwag mong sabihin na nakipagkita ka sa engkanto na yon. May tiwala ako sa iyo, pero mukhang napapadalas na ata ang ganyan na ginagawa mo. Tumango si Annie. Napatayo naman ang tatay rin niya at lumapit sa kanya tsaka siya niyakap. Umiiyak ito at sinabing huwag siyang sasama sa engkanto na yon dahil kumusta raw sila kung sakali man na aalis siya. Napakagatlabi si Annie. Hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon niya. Nahihirapan siyang mamili. Hindi ko masasagot sa ngayon yan, tay. Hindi pa naman ako nagdidesisyon dyan. Maski ako ay nalilito rin. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na makapag-isip. Magbibihis lang ako.
Sagot ni Ani at pumasok na ng kwarto. Habang nakahilata sa kama, inisip niya ang mga nangyari ng hapon na yon. Desidido si Ismael na magiging tao para sa kanya. Pero kumusta ang tungkulin nito? Ang hirap magdesisyon. Napasabunot siya sa buhok at ipinikit ang mga mata para matulog. Kinabukasan ay nagising si Ani na tanghali na, kaya hindi na siya nakapagtinda. Mabuti na lang at may pera pa siya naggaling sa mga gintong ibinigay ng magkapatid. Nagtungo siya sa kusina at nadatna ng kanyang magulang na kumakain. Sinusubuan ni Sally si Brian. Anak, sabay na tayong kumain. May tatanungin kami sa iyo ng iyong ina. Paanyaya ng kanyang ama. Napaupo sa mesa at nagtimpla ng kape siya. Nagsimula na silang kumain. Nakapagdesisyon ka na ba kung sino ang pipiliin mo, Ani? Kami ba o ang engkanto na yon? Tanong ni Rene. Mahal ko po si Ismael, tay. Pero mahal ko din kayo. Ang totoo niyan, gusto niyang maging tao para makasama ako. Pero ang iniisip ko, paano ang kaharian nila? Gayong siya ang susunod na magiging hari. Ayoko maging makasarili. Malungkot na sabi ni Ani. Pero iyon ba ang gusto niya na maging hari? Singit naman ni Nanay Sally. Nagbaba si Ani ng ulo at umiling. Gusto ni Ismael na makasama siya. Hinawakan ni Nanay Sally ang kanyang kamay at pinisil iyon. Saka nagbitaw ng mga katagana. Piliin daw niya kung ano ang idinidikta ng kanyang puso. Dahil hindi siya magiging masaya kung iniisip nila ang ibang tao. Mahirap magsisi sa bandang huli. At doon niya napagtanto na tama ang kanyang ina. Tama ka nga, Nay. Susundin ko kung ano ang gusto ng aking puso. Bahala na. Basta ipaglalaban ko ang nararamdaman ko para kay Ismael. Desididong sabi ni Ani. Ngumiti si Nanay Sally. Nagpapasalamat naman si Ani dahil may magulang siyang nagpapayo para sa kanya. Kinagabihan noon, nakipagkita si Ani kay Ismael. Nakapagdesisyon ka na ba, Ani? Kung ano man ang magiging desisyon mo, ay tatanggapin ko. Makikita sa mukha ng binatang engkanto ang pangamba na baka hindi niya piliin ito. Lumapit si Ani kay Ismael at hinawakan ng kamay nito. Ismael, ikaw ang pinili ko. Pero gusto kong makita ang hari at sabihin natin sa kanya ang desisyon mo. Gusto kong may basbas sa kanya ang pagiging tao mo. Nabigla si Ismael pero napatango ito. Niyaya siya ng binatang engkanto na pumunta sa kaharian nila ng gabing iyon din. Pumayag naman si Ani. Hindi na siya nagpaalam sa mga magulang dahil baka hindi siya papayagan. Humarap si Ismael sa puno ng balete at ikinumpas ang susi na hawak. Unti-unting nagliwanag iyon at naging lagusan. Hinawakan ni Ismael ang kanyang kamay at sabay silang pumasok sa loob ng lagusan. Maliwanag ang lagusan at may mga alitap-tap roon. Halos gapilak na ang kanilang nilalakaran at sa gilid may mga bulaklak na hindi pamilyar kay Ani. Ang ganda naman na rito, Ismael. Lagusan pa lang. Kamangha-mangha na. Bulalas ni Ani. Inakbayan siya nito. Mas mamamangha ka kapag nakarating ka na sa aming kaharian. Wika na lamang ni Ismael. Nang makarating sa kaharian ng mga engkanto, hindi maiiwasang humanga ni Ani sa ganda ng paligid. Totoo ang sinabi ni Ismael. Napakaaliwalas.
Ibang-iba sa mundo nila. Napakaliwanag at kay gaganda ng mga bahay na yari sa bato at pilak. Ang kaharian ay gawa sa pinaghalong ginto, pilak at tanso. Lumapit si Ismael sa bantay na engkanto na nasa labas. Nag-usap sila sa lengguwahe na hindi niya maintindihan. Nang matapos itong mag-usap, pumasok na sila sa loob ng kaharian. Parang nakakahiyang tumapak sa kaharian ninyo, Ismael. Iba pala ang buhay ng anak ng isang hari. Komento ni Ani. Oo, marami ang naiinggit sa amin. Pero hindi nila alam na mahirap din kasi may inaasahan ang ama sa amin. Napatigil sila sa paglalakad nang marinig ang boses na Isayas na tinawag sila. Tuwang-tuwa ang binatang engkanto na makita si Ani. Niyakap siya nito. Pinakatitigan niya ang damit ni Isayas. Napakagara niyon. Prinsipeng-prinsipe ang datingan. Ibang-iba ka dito, Isayas. Puri ni Ani. Sa suot lang iyon, pero ako pa rin ang Isayas na nagilala mo. Masaya akong makita kita ulit, Ani. Sinabi naman ni Ani na maging siya ay natutuwa na makita ulit ito. Lumapit si Ismael kay Isayas at sinabing sumama ito sa kanila dahil kakausapin nila ang hari. Ipinaliwanag nito ang mga napag-usapan nila kanina. Lumingon sa kanya si Isayas at ngumiti. Masaya ako at pinili ninyo ang tamang desisyon. Sige, sasamahan ko kayo. Tugon ni Isayas. Naglakad na silang tatlo patungo sa kwarto ni Arolyo. Kinakabahan man si Ani, pero kailangan niyang lakasan ang loob. Huminto sila sa malaking pinto. Ipinatong ni Ismael ang palad sa gilid, kung saan may lumitaw na liwanag. Ilang sandali lang, bumukas iyon. Hinawakan ni Ismael ang nanginginig niyang kamay at sabay na silang pumasok sa loob, kasunod si Isayas. Nung makarating sila sa harap ng hari, tumayo ito nang makita sila. Mararamdaman ang otoridad sa tindig ng hari. Malaki ang pangangatawan nito at may hawig sa magkapatid. Sino yung kasama ninyo? Ismael at Isayas. Anong ginagawa ng isang tao rito sa aking kaharian? Hindi ko kayo pinayagan na magdala ng tao rito. Galit na sabi ni Arolyo. Ama, magpapaliwanag. Hindi na pinatuloy ni Ani sa pagsasalita si Ismael. Binitawan niya ang kamay ng engkanto at nagtungo sa harap ni Arolyo at ipinakilala ang sarili. Diretso lamang ang tingin niya sa mga mata nito. Mahal na hari, paumanhin po. Nandito ako para formal na sabihin sa inyo na mahal ko po ang anak ninyong si Ismael. Humihingi kami ng basbas na sana payagan ninyo kaming mahalin ang isa't isa at payagan siyang tumira sa mundo namin. Paghingi ng permiso ni Ani. Napangiti ang hari at sinabing humanga ito sa taglay niyang katapangan. Nang lumapit ang hari sa kanya, nagtungo sa harap ni Ani sina Ismael at Isayas. Huwag daw magkakamali ang hari na saktan siya. Natawa si Arolyo. Sinabi nito na si Ismael ang magiging hari at kailangan nitong tanggapin iyon dahil ito ang panganay. Sumingit naman si Isayas. Inaako ko na ang pagiging hari, ama. Gusto ko maging masaya si Kuya Ismael. Alam pong hindi siya pababayaan ni Ani. Hayaan ninyo na maging masaya si Kuya. Magiging hari siya, pero hindi naman yun ang gusto niya. Paliwanag ni Isayas. Nagtungo si Ani sa harap at bahagyang yumuko. Humihingi ng basbas sa kanilang dalawa at nangako na aalagaan si Ismael sa kanilang mundo. Huminga ng malalim ang hari at muling naupo sa trono.
Nakadikwatro pa ito. Para number 4. Di joke lang. Ay, nako. Wala na akong magagawa kung yan ang gusto mo, Ismael. Desisyon mo yan. Pero sana wag mong kalilimutan ang pinagmulan mo. Pwede ka pa rin bumisita rito kasama si Ani. Humanga ako sa tapang niya, kaya pumapayag na ako. Nakangiting sabi ng hari. Naiintindihan ko ang pag-ibig dahil nararamdaman ko niya noon. Sa katunayan, kahit wala na ang inyong ina, nandito pa rin siya sa puso ko at nananatili. Kaya sige, hindi ko kayo hahadlangan. Pero sana, maging totoo kayo sa isa't isa. Nagkatinginan sina Ani, Ismael at Isayas. Makikita ang saya sa kanilang muka dahil napapayag nila ang hari. Nagpasalamat sila. Nagulat sila nang sabihin nito na kung gusto ni Ismael na maging tao, magpakailanman, kailangan niyang pumunta sa lugar kung saan makikita ang puno na ang bunga ay nagbibigay ng pagiging tao ng isang engkanto. Pero mag-iingat ka, Ismael. Dahil hindi basta-basta makakalaban mo roon. Paalala ni Arroyo. Lumapit si Ani kay Ismael at tinanong kung kakayanin ba nito. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at sinabing gagawin nito iyon para sa kanya. Magtiwala lamang siya rito. Kailangan na ni Ani na umuwi muna. Inihatid siya ng magkapatid nang nasa lagusan na sila. Niyakap niya si Ismael. Mag-iingat ka, Ismael. Ihintayin kita sa mundo namin. Magpapakasal pa tayo at bubuo ng pamilya. Uuwi ako ng ligtas, Ani. Tutuparin ko ang mga pangarap mo. Pangako ni Ismael. Nang makapagpaalam sa isa't isa, pumasok na siya sa loob ng lagusan. Ilang sandali lamang nasa harapan na siya ng kanilang bahay. Pumasok siya sa loob. Nasa salas ang kanyang mga magulang at tinanong kung saan siya galing at anong oras na siyang umuwi. Patawad po sa inyo, Nay, Tay. Ang totoo, galing ako sa mundo ni na Ismael. Nakipagkita ako sa kanilang ama at hiniling ang basbas mula sa kanya. Pinayagan na siya ng hari na manirahan rito. Pero may kailangang gawin si Ismael para maging ganap na siyang tao. At ano yun, anak? Tanong naman ni Tate Rene. Ipinaliwanag ni Ani ang gagawin ni Ismael at ano ang hirap na kaakibat niyon. Nag-alala naman si Ani na baka mapahamak ang kasintahang engkanto. Hinawakan ni Sally ang kamay niya at sinabing magtiwala siya kay Ismael. Iyon ang kailangan niyang gawin. Hindi ko lang maiwasang mag-alala sa kanya, Nay. Baka mapahamak siya at hindi makauwi na ligtas. Pero magtitiwala ako sa kanya. Alam kong tutuparin niya ang pangako niya. Pagpapalakas ni Ani sa sarili. Iba ang nagagawa ng pagmamahal, anak. Alam kong hindi mangyayari iyon. Dahil alam niyang hinihintay mo siya. Ang pagmamahal niya sa iyo ang magiging lakas niya. Nakangiting sabi ni Nanay Sally. Niyakap ni Ani ang ina. Mabuti na lang at naroon ang kanyang mga magulang para palakasin ang loob niya. 2 araw ang lumipas at hindi pa dumadating si Ismael. Laging nagtutungo si Ani sa puno ng balete para abangan ang pagdating nito. Pero lagi siyang bigo. Hanggang isang gabi natutulog siya ng mga sandaling iyon nang marinig ang boses ni Ismael. Ani, gumising ka. Nandito na ako. Napabalikwas ng bangon si Ani at napatingin sa binata. Tumulo ang luha niya nang makita si Ismael sa labas. Nagmamadali siyang lumabas at niyakap ang engkantong minamahal. Akala ko, hindi ka na makakabalik, Ismael.
Mabuti at ligtas ka. Umiiyak na sabi ni Ani. Naramdaman niya ang halik ng kasintahan sa kanyang ulo. Alam mo naman ang gagawin ko ang lahat para sa iyo, Ani. Ikaw ang naging lakas ko. May maganda akong balita sa iyo. Ano yun? Tanong niya nang humiwalay siya sa yakap rito. Tao na ako. Sa wakas, wala nang magiging hadlang sa pagmamahala nating dalawa. Makakasama na natin ng matagal ang isa't isa. Nakangiting pagbabalita ni Ismael. Niyakap muli ni Ani ang kasintahan. Sobrang saya niya ng mga sandaling iyon. Wala na siyang mahiling pa dahil sa wakas, makakasama na niya ng matagal si Ismael. Nang maghiwalay sila mula sa pagkakayakap, tinitigan siya nito. Mahal na mahal kita, Ani. Mahal din kita, Ismael. Puno ng sinseridad niyang sabi. Nang gabing iyon, ipinagkaloob ni Ani ang unang halik niya sa lalaki. Narinig nila ang boses ng tatay rin niya. Lumingon si Ani. Nasa di kalayuan ng kanyang ama kasama ang kanyang ina. Nakatayo at nakatingin sa kanila. Lumapit sila sa dalawa. Nay, si Ismael, ang engkanto na minamahal ko. Tao na siya ngayon. Makakasama ko na siya ng matagal. Pero pwede kaming bumisita sa kanila kung kailan namin gugustuhin. Bukas ang kaharian nila para sa amin. Masayang pagbabalita ni Ani sa mga magulang. Natutuwa ang mag-asawa dahil nakikita nila kung gaano kasaya si Ani. Niyaya na silang pumasok sa loob. Naupo sila sa salas. Huminga ng malalim si Ismael at hinawakan ang kanyang kamay at tinignan sina Rene at Sally. Gusto kong pakasalan si Ani sa lalong madaling panahon. Hinihingi ko po ang basbas ninyo. Paghingi ng permiso ni Ismael sa mga magulang ni Ani. Nagkatinginan ng mag-asawa at umango. Walang dahilan para hindi ka namin tanggapin. Ikaw ang mahal ng anak namin at malaki ang naitulong mo sa amin. Kung saan masaya ang aming anak, ay doon din kami. Nakangiting wika ni Tatay Rene. Nagpasalamat sila Ani at Ismael sa mag-asawa. Pumasok na siya ng silid. Sa salas na natulog si Ismael. Mahimbing siya nakatulog ng gabing iyon dahil wala nang nagpapagulo sa kanyang isip. Kinabukasan, ipinasyal ni Ani si Ismael sa kanilang lugar para maging pamilyar ang nobyo. Makikita ang saya sa mukha ng kasintahan. Masarap din daw pala maging tao. Masaya maging tao, lalo na kapag naging asawa na kita. Seryosong sabi ni Ismael, dahilan para magpakagatlabi si Ani. Umirap lamang siya at hinila ang kamay nito, patungong bayan para mamili ng pagkain. Lumipas ang mga araw at naging maayos ang pagsasama ni na Ismael at Ani hanggang sa pagplanuhan na nila ang kasal. Naging maayos ang pag-uusap hanggang sa itakda na ang kasal. Bago iyon, pumunta si Ismael at Ani sa mundo nila para humingi ng basbas kay Arolyo sa kanilang kasal. Binigyan sila ng ginto nito para may magamit sila sa kanilang kasal. Niyakap naman siya ni Isayas bago nagpaalam. Masaya ako na ikakasal na kayo, kuya. Gustuhin ko mang pumunta pero hindi pwede dahil nagsasanay na ako bilang susunod na hari. Nakangiting sabi ni Isayas. Maraming salamat sa sakripisyo mo, Isayas. Tatanawin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Puno ng sinseridad na sabi ni Ismael. Ngumiti naman si Isayas at sinabing wala yun dahil hangad lang nito ang kaligayahan ng kanyang kuya. Hindi maiwasang mapangiti ni Ani
dahil napakabuting kapatid ni Isayas. Lumapit siya sa lalaking engkanto at niyakap niya ito. Hiling ko na makatagpo ka ng babaeng magmamahal sa iyo ng tapat, Isayas. Maraming salamat, Ani. Mag-ingat kayo palagi. Nagpaalam na sila sa hari at kay Isayas at umuwi na sa kanilang mundo. Lumipas ang mga araw at isinagawa na ang kanilang pag-iisang dibdib. Mga importanteng tao lang ang imbitado. Na mga sandaling iyon, wala nang mahihiling pa si Ani. Lumipas ang ilang mga buwan. Isang araw noon, natagpuan na lang niya ang sarili na nagsusuka. Doon niya napagtanto na isang buwan na siyang buntis. Sobrang saya ko, Ani, dahil magkakaroon na tayo ng sariling anak. Emosyonal na sabi ni Ismael. Subalit lumipas sa mga linggo, nakunan si Ani at labis niya iyong ikinalungkot. Ngunit sinabi ni Ismael na ayos lang iyon. Marahil hindi para sa kanila ang bata na iyon. Gagawa ulit tayo, huwag kang mag-alala, biro ni Ismael. Nagpapasalamat si Ani dahil maunawain ng asawang engkanto. Naging maayos ang pagbubuntis ni Ani hanggang sa mga anak ito. Ngunit makalipas ang ilang buwan, namatay ang bata dahil sa pneumonia. Labis siyang nalungkot, mabuti na lamang at nariyan si Ismael para pagaanin ang loob niya. Hanggang sa paglipas ng mga taon, at muling nagdadalang tao si Ani, masaya silang mag-asawa dahil malusog na ito at walang sakit. Ngunit ang labis na ikinalungkot ni Ani ay ang unti-unting pumayat si Ismael. Kahit saan na nila dinalang ospital ang asawa, walang makapagsabi kung ano ang kanyang sakit. Mahal na mahal kita, Ani. Kung bibigyan man ako ng pagkakataon na mabuhay ulit, ikaw ang hahanapin ko para mahalin ka ulit. Nakangiting sabi ni Ismael. Kahit na nahihirapan ito, ay pinili nitong ngumiti para sa kanya. Lumipas lang din ang mga araw. Namatay si Ismael. Simula noon, hindi na naisipan pang magmahal ulit ni Ani. Nag-focus na lamang siya sa kanilang anak. Putik, ang lungkot din sa huli, no? Imbis masaya na yun. Bakit ganon? Siguro hindi nakayanan ng engkanto ang katawan tungkol sa pagiging tao niya. Kayo ba? Nabitin din ba kayo sa kwento o gandahan na natin sa susunod? Dahil maganda naman talaga ang isusunod natin. Oh yeah!